Amen. Grabe, ang taas. Ate Sharon. Hindi abot ng height ko yun. Para po sa ating message, ang magdadala po ng mensahe sa atin ngayon ay atin talaga to. Lagi nga natin sinasabi, hindi na iba sa atin. So, yun ang laging sinasabi pag taga sa atin yung speaker. So, tawagin ko po si Elder Mel Jonathan Go. Okay. Good morning sa bawat isa. Nakalimutan ko yung salamin ko. At siguro talagang dumarating na yung panahon na talagang dati-dati wala eh. Ganda kahit fonts. Yung font size ay 12. Okay pa. Ngayon 14. 14 na tong nakaano ko. Medyo hindi pa ako sigurado baka nagbe-blurred ng konti, no? Kaya kailangan ko lang ng salamin. naiwan eh. So, okay, good morning muli sa lahat ng narito sa loob ng church at sa mga nanonood po sa ating Zoom. At salamat sa Panginoon sa pribilehiyo muli na gamitin ng Panginoon sa paghayag ng kanyang salita. Salamat po sa mga dumalo at kahit sa kabila ng panahon, sa hindi magandang panahon, ay narito pa rin kayo para sama-sama nating sambahin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon din sa kanyang patuloy na pagkilos sa bawat isa, lalo na itong mga nakaraang araw. At alam ko naman na yun, mga patotoo ng mga kapatid ay isang bahagi po yan na ang Panginoon talaga ang siyang talagang tumutulong sa atin. At lalo na kahapon, no, sa pag-iingat niya sa bawat isa, ay alam natin na talagang gusto sana natin nakikita, nababalitaan, talagang mga lubog na lugar. At dito nga sa atin, dilubog din yung ating basement. So hanggang ngayon ba, Rev, pa rin, no? Meron pa rin. At tapos ito nga, yung mga minsan kahapon, yung ating mga, lalo na mga gawain, lahat nagpapakiramdaman no? Lahat tayo, mga parang isa na lang magsasabi siguro na, cancel na lahat. Na ganun. Pero we stick to pa rin na, teka, anuin natin. Sige, pakiramdaman pa natin hanggang sa Pero hanggang sa madaling araw, hanggang sa alas 12 ng madaling araw, biglang pumayapa ang panahon. At salamat dahil yun, hindi na siya nagtuloy-tuloy yung alan. Kaya nagkaroon tayo ng assurance na okay, everything is okay, everything is fine. Ano na tayo? May pananambahan tayo. Then, salamat din sa mga kapatid na nagpatotoo. Nakita natin ang biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay, ang pagkilos ng Panginoon sa kanila. Ganun din sa mga participants natin or sa ating mga ginagamit ng Panginoon sa oras na to ng pananambahan natin at mula sa ating mga awitan, mula sa ating mga technicals, mga kumikilos dito sa atin ay yung patuloy na paggamit sa atin ng Panginoon. Narinig natin si Ate Sharon kanina medyo na-delay ng konti yung pero okay lang naman dahil kahit ma-delay yung pag-akyat, ay pagpupuri naman sa Panginoon ng ating napakinggan naman. Pero salamat din dahil kung hindi nyo alam, si Ate Sharon, mamaya meron pong assembly na gaganapin ang music team assembly. So siya po ang ating guest speaker mamaya. Yan. So ngayon, nagpatikim lamang siya. Nagpatikim lamang yon, Dahil mamaya ay marami pa tayong mapapakinggan sa kanya. And praise God, at tayo po ay sumandaling manalangin. Lapit natin pagkatiwala itong ating mensahe ng Panginoon. Salamat po Panginoon sa oras na ito at salamat Lord sa iyong pagkilos. Salamat Panginoon sa
sa iyong salita naming pagbubulayan. We pray, Lord, na tulungan niyo kami. Itago niyo po ako sa inyong likod. At we pray, Lord, na kayo po ang siyang makita, kayo ang siyang marinig, kayo ang siyang mamagitan or magpaintindi sa bawat isa sa amin. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ay nilalapit namin din para siya ang magbigay sa amin ng karunungan sa mga oras na ito. Salamat, Lord, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so our topic for today is prayer offered in faith accomplishes much. Okay. Siguro bigyan muna natin ng brief background itong aklat ng Santiago, no? So ano po ba ang tema ng kanyang pagkakasulat dito? So the book is attributed to James, siya yung half-brother ng ating Panginoong Hesus. Ang mga sinulatan po niya dito ay mga Jewish Christians na, no? So meaning, mga Kristiyano na ang pinapatungkulan ng kanyang sulat. The book of James is parang the book of Proverbs, no, in the Old Testament na inilagay sa New Testament. Okay? Dahil same kasi sila, consistently to focus on practical action in the life of faith and encouraging God's people to act like God's people. It is filled with direct commands to pursue a life of holiness. For James, a faith that does not produce real life change is a faith that is worthless. Sabi po sa James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Madalas nating naririnig yung mga talata na ginagamit ng ibang mga religious groups, no, na nangangaral ng patungkol sa salvation. Na sinasabi nila na hindi sapat ang pananampalataya lang, kundi dapat ay may mabuting gawa ka din. Kasi sa ating pong iglesia, hindi po natin tinatanggap yung ganong katuruan. No? So alam naman natin na ang ating pananampalataya ay talagang sa Panginoon lamang, ano? Panginoong Hesus. Faith alone sa ating Panginoong Hesus. At alam natin, syempre, ang pananampalataya sa Panginoon, kung ano yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, na kung saan siya ay namatay, inilibing, at after 3 days siya ay muling nabuhay. So yun ang ating sinasampalatayanan, ano? So kaya wala po dong gawa na katiting na gawa na mabuting gawa para sa kaligtasan natin. The verse itself means that dapat nating ipamuhay ang ating pananampalataya. We have to exercise our faith and to challenge us to live out our faith at lalo na sa ating pong prayer life. Okay, before we go to our main text sa James chapter 5 verse 17 to 18, which is emphasizing the way we should pray. We see the early verses starting verse 13 na patungkol din sa prayer with faith. Sabi po sa verses 13 to 16, James chapter 5 verses 13 to 16, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
The prayer of a righteous person is powerful and effective. So then, after mentioning the prayer of the righteous person is powerful and effective, dito sinunod niyang binanggit si Elijah sa verse 17 kung saan binasa sa atin ni kapatid na Joshua, no? So basahin ko rin po ulit. James 5 chapter 17 to 18. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Okay? So, purihin ng Panginoon sa kanyang salita. And okay, so sino po ba si Elijah, no? O sa Tagalog, Elias ang tawag sa kanya. So, he was first mentioned sa 1 Kings chapter 17 verse 1, and then sabi doon, now Elijah the Tishbite was a prophet from the settlers in Gilead. Sabi pa niya doon, I serve the Lord, the God of Israel. So, ang description naman ni James kay Elijah, sabi doon, a human being, even as we are. Kung i-connect natin yung description sa 1 Kings and kay James ay ganito. Isa ring tao na kagaya natin, he got discouraged, hungry, tired, upset, scared, na kahit sa kabila ng mga iyon, ay ginamit pa rin siya ng Panginoon bilang isang propeta at lingkod ng Diyos. Okay, so going back to our topic, prayer offered in faith accomplishes much. So mag-ask po muna ako sa inyo, no? Sino po ba dito ang nananalangin? Okay, lahat naman. Very good. Okay, so lahat po na nananalangin, ano? So next is, kumusta naman po ang inyong mga prayer life? Basta kasi makikita natin doon no? Na of course nananalangin kami. Pero kumusta naman yung prayer life ninyo? Siguro marami po sa inyo na minsan may oras yung pananalangin. Like iba 3 times a day, pagising sa umaga, sa tanghali, tapos bago matulog sa gabi, yan, may mga ganyan. O kaya bago kumain, tapos minsan pag niyayaya mo pang manalangin siya, pag-pray ka naman, please pray naman, para sa food natin. Sabihin pa, hindi, so ikaw na muna, naiiya ako. Ikaw na lang. Yan, magtuturuan pa, magtutulakan pa. Then, sometimes pag may problem, so nangyayari yung ating, doon tayo nagkakaroon ng mga problem, ng mga prayer. So, base sa paraan ng prayer ni Elijah, sabi sa verse 17b, sabi doon, he prayed earnestly. Okay? But he prayed earnestly. So, ano ba yung sabihin ng earnestly? Sabi dito, meaning niya, with sincere and intense conviction. Seriously. Diba? So sa Tagalog, taimtim. Yan. So meaning, when we pray, ang itinuturo sa atin dito is to have a sincerity, seriousness, taimtim na pananalangin. No? So yun ang gustong ipakita sa atin doon, na kagaya na ginawa ni Elijah. And ano po ba ang kanyang ipinanalangin? Sabi doon, that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Okay, by the way, bakit po ito inallow ng God na magkaroon ng drought o tagtuyot? Okay? So the drought was ordained by God in response to idolatry in the land regarding worship to Baal, and Elijah was chosen to deliver God's message of judgment to the wicked king.
So meaning, nangyari ang tagtuyot because he prayed earnestly and offered in faith, and also tugma o umayon din siya sa kalooban ng Panginoon. No? So ibig sabihin, nakita niyo 'yun, ano? Nakikita natin yung ganon. So makikita po natin yung faith niya, no, ni Elijah. Sabi po dito sa 1 Kings chapter 17, 1b. Sabi doon, Elijah said to Ahab, "As surely as the Lord lives, no rain or dew will fall during the next years." Sabi niya doon, "unless I command it." No? So that was his faith. Basta ang ganda ng faith niya, no? Lakas ng faith niya, di ba? Sabi, walang ulan, no, walang hamog, or walang no dew will fall during the next few years unless I command it. Then sabi po sa verse 18 ng James chapter 5, again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. So makikita din po natin yan sa Unang Hari chapter 18 verses 41 to 45. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Lumakad ka na. Maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan." Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tanawin mo ang dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "7 beses mo pang gawin ang sinabi ko," utos ni Elias. Sa 7 pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat." Sabi niya, "Magmadali ka," sabi ni Elias, "sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." So yun yung ulan na. So hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. So sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Okay, so bilang application dito sa ating sa mensahe ng ating dinadala ngayon, ano po ang natutunan natin sa buhay at karanasan ni Elijah? Una, 2 bagay lamang po. Okay, una, gaya po ng pagbanggit kay Elijah, no, na a human being, even as we are. Elijah was a man, no, with a nature like ours, na humaharap din sa mga decisions in life. Sana maging kagaya tayo niya na even though he was not perfect, and kung babasahin ninyo ang buong life story ni Elijah, ay marami din makikita na mga failures din sa buhay. May mga sarili siyang decisions na out of course din. So same scenario, kahit sa paningin ng Panginoon, he was perfect. O sabihin natin perfect man siya o hindi, pinili pa rin si Elijah because he was submissive to the Lord's authority and obedient to follow the Lord's instruction regardless of the consequences. Elijah experienced countless miracles in his lifetime na mahirap natin unawain. But it was his faithfulness to the Lord and his trust in God's sovereignty that enabled his prayers to be answered. Ibig din pong sabihin na kung paano ginamit ng Panginoon si Elijah ay maaaring mangyari din sa ating buhay.
Maaaring sa iba't ibang sitwasyon o iba't ibang panahon. We don't know that, no? The Lord was the source of provision, and he chose Elijah to accomplish his will. The key factor here is pag dumating ang panahon na may challenge din sa atin ang Panginoon, ay maging submissive din tayo and maging obedient to the Lord's authority. For example, ba? Bigla kang may nag-ano sa'yo, nag-approach sa'yo na para maging kabahagi, no, sa isang ministry dito sa church natin. Kagaya ng mga kunwari, mga evangelism task, ganyan. O kaya maging one of the ministry officers, o kaya maging diakono, yan, ano? Or maging pastor, no? Open tayo sa lahat na yan. And of course, yung maging one of the elders. Yan. So kamakailan nung last Sunday, ano nangyari. So sa mga hindi po naka-update or nakakaalam pa, si Pastor Dong ay kilala niyo naman siguro si Pastor Dong, ano po? So siya po ang pastor natin sa Arenda. At doon po nung kanilang anniversary last Sunday ay inordain po siya as one of the elders. So inordain na siya bilang elder natin. Kasama na namin siya bilang elder. Okay? So yun, di ba? Parang minsan iisipin natin, may mga ganon, ano? So may mga dumarating. Pero syempre, si Pastor Dong naman, syempre bilang sumusunod naman, submissive naman sa Panginoon din, wala naman siyang no? Kumbaga, hindi naman siya yung parang nagreklamo or ayoko, yan. So kundi nagpailalim siya sa Panginoon, nagpailalim siya sa kalooban ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. So may mga dumarating sa atin na mga ganyang mga sitwasyon. Kaya dapat po maging submissive tayo sa Panginoon and follow his instructions. At ikalawa, makikita din natin prayer offered in faith accomplishes much. So yan yung topic kasi natin, ano? So answered prayer is more easily made possible through righteous living. Okay? Pero dapat na malaman din natin na hindi rin naman nababatay o nakasalalay doon. God still has the final say, and we must accept that the instruments He creates for honorable and dishonorable use are His choice. Nonetheless, we are still called to pray and offer our heart's desires to the Lord, especially to those na hindi pa nakikilala ang Panginoong Hesus or sa mga ministries ng iglesia na kung saan tayo nagiging kabahagi. Ibig pong sabihin, every time we pray, dapat ma-emphasize din yung faith. When we pray, it should be accompanied by faith, no? So yun yung tinuturo sa atin. Prayer offered in faith. Hindi lang 'to yung parang pray, okay. O sige, nag-pray na ako. Pinag-pray na kita. Ganun. Pinag-pray na kita. Minsan may mga ganun pa tayong naririnig. Pero sabi nga dito, prayer offered in faith. No? Kailangan meron siyang kasamang faith. Naalala ko when I was when I was a teenager ng mga so kasama magbabarkada kami nila Pastor Jim, nila Rev Jim, sila Kuya Arman. And so sa aming kasi during that time, mga 80s yon, 90s ganyan. So during that time, syempre uso diyan mga party, no? Yung mga mahilig magpapa-party. And kami naman magbabarkada, nag-form kami ng parang sabi ni Mika, kapapanganak ko lang noon .
Parang gano'n, eh, 1987 ano? High school na ako no'n, So gano'n ano? Yan, parang nage-gets ko lang yung ano niya, nabi-vibrate ko yung iniisip niya 'no. Ayan. Okay, so gano'n ano. So during that time, yan, siyempre uso yung mga party-party sa amin. At, kami nag-form kami ng parang ano, mobile ano, so mobile group nag-group kami. Nag-ano kami ng mobile sound systems, ganyan ano. So kami yung parang, "Sige, party kayo." Upahan kami para magpa magbigay ng ano sa kanila, ng sounds. So kami naman, of course, um, ayun, so siyempre meron diyang mga speakers, meron kung anong-anong gamit na ginagamit doon. So, although malalaki yung mga speakers naman namin, puwede na siya, malakas naman. Pero siyempre 'pag nagpa-party ka na, 'pag nandoon ka na, siyempre gusto mo yung parang kumakalabog talaga, eh, 'no, yung parang kahit nandiyan yung speaker nararamdaman mo pa yung parang may humahangin na sumahampas-hampas sa'yong gano'n, eh, 'no. So gano'n kalakas ang gusto natin, eh. So pagka mga gano'n, 'di ba, ano ginagawa natin? 'Di ba minsan nilalagyan natin ng booster, nilalagyan natin ng mga pampadagdag na ano 'no, booster, ano pa ba, ngayon edifier ang tawag yata nila. And of course yung amplifier, okay? Siyempre yung amplifier, yun yung talaga nagkokontrol. Kaya ang ibig sabihin nga nung amplifier, yung amplifier so yun, okay, so ang ibig sabihin ng amplifier is an electronic an electronic amplifier is an electronic device that can increase the power of a signal. No, ibig sabihin siya yung nagdadagdag doon ng power para yun, lumakas. Ba, kunwari, ito ginagamitan natin ng amplifier, no? Tama ba? Ginagamitin din natin ng amplifier itong ano natin, itong microphone. Kung wala itong microphone, nagsasalita ako ng ganito, eh siguro baka ang ano na, no? Baka talagang lalabas na yung ugat sa aking ano para maparating ko lang sa likod yung sinasabi ko. Pero because of that amplifier, medyo relax lang na nagsasalita, no? Hindi puwersado. So, ibig sabihin, so ganyan din, no? Ang connections ng prayer and faith. Every time we pray, sabayan din natin ng faith para makita talaga ng Panginoon yung seriousness mo sa pinagpi-pray mo. Diba? So once you pray, dagdagan natin ng faith, no? Dagdagan natin ng kagaya nung kay Elijah. Earnestly, 'di ba? Sabi niya, Elijah, he prayed earnestly, 'di ba? So kailangan may kasama tayong gano'n, no? Para talagang ramdam mo yung pinagpi-pray mo, talagang talagang at least no, yung talagang talagang nilalapit mo talaga sa Panginoon yung sincerity ng paglapit mo sa Panginoon. So our response is simply tanggapin at sundin ang God's final decision. 'Di ba? So kunwari meron tayong pinagpi-pray, meron tayo talagang kahit marubdob yan, kahit lahat, kahit ginawa natin lang lahat ng anuman ng paraan, anuman ng basta when we pray at kung ano man yung gaano kalalim yan, gaano yan kabigat na pinagpipray natin, our response is simply tanggapin at sundin ang God's final decision despite of how hard that truth to accept. But we are called to pray by faith, fervently, earnestly, and without ceasing, just as Elijah did. Because everything is God's will, in God's time, and in God's way. So ang Diyos po ang magpala sa bawat isa. Salamat po at magandang araw po muli.